So yun po guys, again magandang araw po sa lahat. So another topic po yung pag-uusapan po natin sa video po na ito. Ito po ay tungkol doon sa vlog po ni Chris na kung saan nga po pinakita po niya ang nahuli po na mga palaka at mga isda ng kanyang tito na tinawag nga po niyang Mr. King Kong. At yun, sabi nga po ni Chris na doon na yung mga ano daw, yung mga palaka daw po na nahuli niya kanyang tito is kamukha nga daw po ng kanyang bashers. Pero syempre, biro lang po yun ni Chris na baka kasi yung mga bashers manggagalaitin na naman po. So, biro lang po yun ni Chris na huwag yung seryosohin, talagang ganon si Chris na pala biro. Pero gusto ko lamang pong i-emphasize dito yung kung sino talaga siya or kung ano talaga siya. Yung talagang wala siyang kaartihan sa buhay, hindi siya takot sa palaka guys, diba? Kasi majority po sa mga tao yata, especially sa mga Pilipino, siguro masasabi natin mga 90% or 80% po siguro yung takot sa palaka. Yung kapag nakakita lamang ng palaka is talagang sigaw na, takbo na, tapos hindi rin maarte si Krista kasi nga po kumakain po siya ng palaka. So hindi po lahat ng mga tao is kumakain ng palaka. At ako kumakain ako syempre kasi laking bukid ako eh. So kaming mga laking bukid kasi halos lahat, hindi lahat pero halos lahat is kumakain ng palaka. Pero yun nga, tama din po yung mga payo po or mga tawag yan, mga comments po ng ibang mga viewers na mag-iingat lang din sa pagkain ng palaka kasi hindi po lahat ng palaka is nakakain. Ang nakakain po is katulad po nitong nahuli po ng kanyang tito na bakbak po yata ang tawag nito or parang American bullfrog, di ko alam kung anong tawag sa kanila. Basta yung medyo maitim po yung balat na parang mayroon siyang dots and also parang makinis po yung balat, makintab. So yun po yung madalas na nakakain. Pero yung mga parang sobrang tuyo po yung balat, matitigas na parang tawag dyan, yung mga kulubot-kulubot ba na kulay green, yun po yung tinatawag na kamprag po yata yun. So yun po yung nakakahilod na hindi pwedeng kainin. So mag-iingat din po sa mga pagkain po ng palaka. Pero alam niyo guys, itong palaka ay sobrang sarap po talaga nito guys. Sobrang tawag dyan. Basta di ko alam paano i-explain kung gaano po kasarap ang palaka guys. Especially yung part ng yung kanyang legs. Kasi medyo malaman po kasi doon. Di ko alam kung nakaka-relate po kayo kasi baka mostly sa mga viewers po natin hindi kumakain ng palaka. Pero ako mismo nung bata pa kami, yung kasi namin paligid namin is napapalibutan po ng mga palayan po ng aming kapitbahay. So kapag gabi, especially kapag maulan, so talagang ang dami pong palaka doon kaya nangunguha po kami. Kaya dati binabaon po namin yun sa school. Katulad nila Chris na ganoon din po kami dati. Binabaon sa school, inuulam. Masarap po talaga yun guys. Iba't ibang klase ng luto like deep fry or adobo or ginataan. Basta masarap yun. So pasintabi na po pala sa mga hindi po kumakain ng palaka at sa mga takot sa palaka. Ngayon is hindi na ako madalas nakakain ng palaka. Parang last kain ko yata is 2023 pa yata or 2022. May nagbigay lang. Kasi mahirap din pong hanapin yan dito sa amin. I mean, hindi siya mahirap hanapin kung talaga maghahanap lang sa mga bukid-bukid. Pero I mean, doon sa palengke ba, walang nagbebenta niyan sa palengke. May nagbebenta pero yung yung mga bahay-bahay lang, yung nilalako sa bahay-bahay, ganoon. Pero anyway po, nakakatuwa lamang po si Krista kasi nga po, hindi talaga siya maarte guys. Talagang kumakain po siya ng kahit anong mga exotic na pagkain like nitong palaka. Hindi siya takot sa palaka. Talagang matapang na bata, matapang na babae si Chris na. Kasi yun nga, inuulit ko nga po na majority po sa mga Pilipino is talagang takot po sa palaka at hindi kumakain ng palaka kasi nga po nandidiri po sila. Kapag makita pa nga lang yung palaka, yung mukha ng palaka talaga natatakot na. Nakakatakot din naman kasi yung mukha ng palaka, di ba? Especially yung niya, mata. Napaka parang lumalabas na yung mata eh. Kaya nga sabi ni Chris na para daw mga bashers daw po niya na walang leeg, malaki yung chance, sabi ni Chris na. Pero inulit ko nga po, biro lang po yun ni Chris na, huwag niyo masyadong seryosohin yung biro ni Chris na. So parang pahapyaw lang po niya yun or patama lang po niya sa mga bashers. So, kaya mga bashers dyan, tumigil na din kayo para hindi kayo matawag na palakang kokak ng kokak. Kasi yung palaka diba is kokak ng kokak. So yung mga bashers din po is ang iingay din po, nagsasabi ng mga kung ano-anong mga bagay-bagay. So parang kokak ng kokak din po. Hindi po ba? So anyway po, basahin po natin yung iilan po sa mga komento. Tagapasalamat po tayo kay King Kong, kay Mr. King Kong ba, yung tito ni Chris na kasi nga po, napakasipag din po niya pagdating sa panguhuli ng
ng palaka. So medyo konti lamang po yung nahuli po niya kasi kabilugan daw po ng buwan. So kapag mabilog yung buwan yata is walang palaka. So anyway, at least nakakain po si Krishna ng palaka ulit. Gaya nga po ng lagi yung kinikwento sa atin sa live po niya na yun nga, napakasarap daw po talaga ng palaka at ako mismo agree po ako doon. Iwan ko na lamang po sa iba. So namin po basahin po natin yung ilan po sa mga komento. From Jean the 2E, namimiss ko tuloy kumain ng palaka. Love you. Asawa ko masipag manguha ng palaka. Yung tagal na ako din nakakain ng palaka. Sarap talaga tumira sa bukid, hindi polluted. Malinis pati ang mga ilog. Hindi katulad sa city na maraming dumi. Ingat ka lagi. Love, ingatan mo sarili mo. Opo, sa bukid po kasi yung mga ilog. Like dito sa amin, malinis yung ilog dito sa amin kasi although may mga bahay naman malapit sa ilog, pero mas marami yung mga puno kasi. And yung mga tao dito is ano kasi tawag dyan, disiplinado pagdating sa basura, hindi tinatapon kung saan-saan. May ilan ang natatapon ng basura sa ilog pero hindi as in lahat talaga. Katulad ng sa city na halos lahat ng hindi sa sa ibang lugar, di ko sinasabi kung saan lugar. Pero yun nga, pansin po natin sa ibang mga lugar na yun nga, nakikita po natin na napakaraming mga basura sa ilog, sa tubig or sa kahit anong anyong tubig like dagat. So yun, ang mas maganda talaga yung sa bukid talaga kasi napakalinis, napaka-fresh pa. Maliligo ka sa ilog, napakalamig kasi nga po punong-puno ng mga kahoy sa paligid. Claire Baday, gandang gabi sa aming baby loves. Galing mo sa buhay anak, nag-uulam din ako ng palaka. Lamasin mo sa asin para maalis ang dulas at lansag. Sige anak, God bless you always. Ayan po, isa po yun sa paraan para matanggal po yung parang lansa, tsaka yung dulas, yung parang, yung parang sticky. Sobrang sticky kasi ng ng dulas ng ng palaka. So maliban sa asin, pwede rin po yung abo ng kahoy galing sa lutuan, ganoon po. Pwede po yun para pangtanggal po sa lansa ng palaka. Marie Espiritu Wagayen Gadja. Ayan. Good day everyone. Mas masarap pa sa chicken nuggets mo yan. Chris, na palakang bukid. Laking bukid din ako. Tuwing madaling araw, madilim pa, nanguhuli kami niyan sa palayan. Sobrang dami. Marami po talaga yan sa palayan guys. Mga palakang bukid tawag po doon. At marami niyan sa palayan, especially sa mga dumpy areas, yung mga maputik pa, doon yan madalas talon ng talon yan sila yan doon. Minchi Akitanya, yan. Good morning Chris, na done watching from Hong Kong. Masarap yan palaka, na-miss ko rin yan ulamin. Sarap lalo sa adobo, madami yan sa aming probinsya, lalo pag umulan. Opo, kapag malamig yung panahon, maulan, maputik, doon madami yan madaming mga palaka. At masarap nga talaga sa adobo itong palakang ito, especially yung pinaka-paborito kong part talaga ng palaka is yung kanyang mga legs ba, kasi matataba yung yung laman. Zoraida Red, wow, galing mo talaga at kumain ka pa ng palaka. Masarap ba Chris, na bait mo pala talaga, tuloy-tuloy mo lang. Pag vlog mo, dito lang kami, susuportahan ka namin. Mahal ka namin, love you, ingat po. Yan, masarap po yun ma'am Zoraida Red, yung palaka po. Try nyo po. Huwag nyo nang isipin na palaka yung kinakain nyo. Tanggalin nyo na lamang po yung balat para hindi nyo maisip na palaka siya. Sobrang sarap po talaga. Marie Chris Hosol, ayun kamukha nga ng mga bashers mo yung mga palaka, haha, joke. Pero di pa ako nakatry niyan. Enjoy lang at ingat kayo watching from Dubai. No skip ads na rin. Try nyo po man pag makauwi po kayo dito sa Pilipinas. Try mo yung palaka, no? Napakasarap po talaga. Pero wag yung palaka na bashers. Yung palaka na mabait kayo ninyo. Jocelyn Dumasis, sa amin kinakain niya, ang tawag sa amin yan sa Aklan is bugangan. Binabalatan niya at kinukuha ang bituka, ulo at mga paa. Sa Cubao, Manila, meron yan at tinitinda halos lahat sa Cubao, meron at masarap yan. Opo, para malinis talaga tignan, usually sa mga nagluluto po niyan is tinatanggalan talaga ng balat, tapos yung ulo, then siyempre laman loob tanggalin talaga, tapos yung niya sa mga daliri sa paa tanggalin din po yun. Pati sa masarap po yun guys. Yan, nagugutom na tuloy ako. Nag-crave ako ng palaka guys. Baka maghanap ako mamaya. Marlene Meneses, masarap yung palaka. Iprito ng tostado, palamanan sa tuya ng palaka ay maghiwa ng maliliit na kamatis at sibuyas. Lagyan ng asin at paminta. Ang tawag dyan ay rellenong palaka. Napakasarap at mapadami ka ng kain. Nagutom tuloy ako. Hahaha. Yan, nagbigay na ng recipe si madam sa pagluto ng palaka. Rellenong palaka daw po. Elsa Kurum, salamat Chris na may update ka ulit sa vlog mo. Masarap yan palaka at yung isda ang tawag sa amin sa Zambales Province, talunahan, sarap din yan, ipaksiw, adobo, prito,
Yung palaka naman adobo at pwede itinola, lagyan din ng malunggay, lagyan talanglad. Pero yung palaka tinatanggal ang balat at ulo pa. Iba ang style sa amin, Liz, talaga. Hindi ako basher, Baby Loves Chris na halab yun. Depende po yun sa tao kung ano po yung paraan po nila sa paglilinis, pagluluto, ganoon po. Pero pare lang po yun na masarap, guys. Nakadepende lamang po sa tao kung paano po niya isipin yung kinakain po niya, kung masarap ba o hindi. So yun po, hanggang dito na lamang po muna itong gagawin ko na reaction video. So God bless po and bye for na po.